Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, September 25, 2024 at yun, laglag yung yung index natin kanina. So nag-resist na yung 7,400 level natin. So medyo malaki yung drop natin, negative 0.94%. So nag-close nga po tayo 7,362.62. Ayan, laglag karamihan ng mga banks stocks natin kasi masyado na silang overbought. Ayan, so profit taking yung market natin. Pero parang lumalabas, meron tayong evening star na namumuo dito. So anyway, tignan natin bukas. Buhay pa rin naman. Ang lakas talaga ng net foreign buy pag titignan mo siya, no? 921.22 million. So more or less nasa 15 billion na po yung net foreign buy ng market. So siguro naman kahit pakonti-konti na lang yung mga next na araw na pagpasok ng foreigners, eventually mabubutas ulit natin yung 7,400 level. So ang forecast nga ni COL Financial natin, sabi natin kahapon, is nasa more than 7,500 yung index natin. Kasi pasok nga po ng pasok yung foreigners. Pero sa ngayon, in the meantime, pullback mo na siguro kasi masyadong stretch na. Especially yung mga bank stocks po natin. Okay? So, ayan, meron tayong representative sa banks. Si, ano pa rin, Security Bank pa rin yung nangunguna dito sa lista natin. So, nag-drop siya. So, nag-pullback siya, negative 2.19%. Pero malakas pa rin yung nyo, tagatulak niya. Meron siyang 71.76 million net foreign buy. Tapos Okay, so napansin mo ba nagbago yung monitor natin? Hindi ko napalitan yung kahapon na pinaka first page natin. So anyway, Security Bank pa rin naman yung nanguna. Sabi ko nga sa inyo, negative 2.19%. And then si San Miguel Corporation, hindi ko napansin to eh. Pero naghuhukay pa rin siya. So negative 1%. Marami siguro nag-aabang sa kanya kasi siya lang yung mabilis na lumagapak sa mga big caps na stocks natin dahil nga doon sa pagkatanggal niya sa FTSE rebalancing. So meron siyang 17.3 million net foreign buy. So in the short term, mukhang magkoconsume muna si San Miguel Corporation. Hindi pa rin naman niya nakikita yung wala pa rin tayo nakikita na bottom sa kanya. Tapos si Medic, ayan, isa sa mga winners natin bago lumipad si FLI, di ba? So si FLI bago mag-pre-close yung market, lumipad yung price action. Pero si Medic, sa umaga pa lang, umakyat na to. So, discuss natin siya. Meron siyang gain na 10.45%. Alam ko umabot to ng 12% as 12% o 14%. Kanina umaga, so meron siyang pullback. 4.65K net foreign buy. So, mga locals yung nandyan sa kanya. Tapos si ABA, pumitik kasi ito kahapon. So nag-drop siya na negative 2.47%. And meron siyang 333K net foreign buy. So Mega World, marangkada pa rin siya. Nag-up siya ulit another 2.86%. So hataw to si Mega. Negative 44.74 million net foreign sell. So abang na lang sa pullback. Tapos si FLI, so meron siyang good news na nilabas. Mga 2:30 yata to. So kaya medyo umarangkada po yung price action natin. So nag-up siya ng laki 22.06%. Tapos biglang dami 67 million yung niya, traded value. So nung mga nakaraan, wala masyadong volume tong si FLI natin. Okay? So lumalaban pa rin naman si PSE natin. Yun nga lang, sabi natin, mukhang overstretch na talaga yung ibang stocks. Kaya talaga, pag take profits na. So magiging, yun nga, mababawasan pa yung mga gains natin kapag hindi tayo nakapag-take profits doon sa mga levels na medyo overbought na. Pero anyway, tingnan natin. Sabi natin, hindi natin masyadong ma-predict yung market kasi sentimental yung galaw niya eh. Masyado siyang parabolic na, nag-parabolic siya, di ba? Nag-80 plus yung RSI ni PSE. Okay, so tignan natin kung ano nangyari dito sa ating mga trending stocks. Kagabi din yung galawan dito sa US market. Okay din siya kaya nag-expect din ako maganda sana sa PSE pero yun sinundan na natin yung Dow G na lumabas kahapon naman. Okay? So disclaimer na pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel
subscribe ka lang para updated ka dito sa Trending Stocks Review, or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin para malaman mo kung ano yung mga binibili natin na stocks. Okay? So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers po ng market natin, Trending Stocks Review, company reviews, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating PSC stock market studies. Mukhang napagod na si Banks natin. Ayan. So dito naman sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games. Ayan. So tapos social media po natin. So Facebook account na Palabi Trader. Pili ka na lang po dyan or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts. And Bodega Pick, yung mga articles natin dito sa local market, US, and cryptos. Wala ulit ako masyadong na post ng mga information. So wala naman negative news sa market natin. So recap nga natin 7,362.62. Medyo malaki yung drop natin, negative 0.94%. So batak na kasi yung candles natin. And okay, so good vibes pa rin kahit na medyo nagpo-pullback na tayo. 921 million net foreign buy tayo. So ayan tinamaan na si Banks. Ayan. Sa kanya na nagkaroon malakas na profit taking. Ang mga lumipad kanina, mga bukod kay Medic at saka FLI is yung mga mining stocks, si APX, PX, sino pa? Hindi ko napansin si Nickel pero yung mga nakita ko yung mga movers natin kapag masaya yung galawan dito sa mga mining stocks natin. So sila naman yung bumawi after mag-pullback. Siyempre, sila yung lugi during that time. So naghanap ngayon ng mga medyo mababa pa na price siguro yung mga traders naman natin. Okay? So ito yung galawan kanina. So conglomerates traded mostly lowers natin. Ayan. So ito yung natamaan na markets natin. Okay? So market is retracing who's hot or not. So merong summary dito sa Investagraph. Meron pala siyang indicator dito, trend strength RRG. Highlights diverse performance landscape today. So makita mo dito, parang dot map niya kung sino yung mga maganda yung mga galawan. So sino ba itong nasa taas? Security Bank ba to? Ayan, Security Bank yung outlier natin. Tapos sumusunod sina BHI, Converge, si Baita nag-pull back kanina, Ali, Mac, RCI. Ayan, makikita mo kung sino yung mga mover, si Meg, ayan, Metrobank. Sino yung kulelat? Si Home. Ayan, si ABA, lumalaban na yan, si OPM, GGS, kulelat talaga, at saka si Mark Ventures natin. Okay? So, at one glance, makita mo yung galawan ng mga stocks. Miners bullish on copper and nickel as Beijing package of stimulus measures boost investor sentiment. So actually pati sina Alibaba, yung mga Chinese stocks, si NIO, kung nanonood kayo ng US stocks paggabi, lahat ng mga related sa China, Chinese na stocks, umarangkada din kagabi. Ayan. So, ano ba to? Na-secure o Nescure. Once Palace hands-on pending issue with ERC, San Miguel Power Unit to issue 100 million senior perpetuals. Ali size 3 projects from AREIT. Share sale. Sino ba to? Australian Port of ICT achieved 5 million TEUs. Malakas pa rin si ICT natin, di ba? Union Bank, Union Digital, STN prepares FOO. Ano ba to? Okay. Sees 4.25%. Ito yung mga rate cuts in the near future naman. So, more rate cuts seen by S&P for Philippines, sees more rate cuts for BSP over the next 3 years naman. So, dito, deferred FOO, alam natin yung kapon. Mga new stories, Axilum authorized share buyback program. Ayan, meron na rin siya. Si dito, okay, alam natin yan. Cityland has approved the filing of application for 400 million worth of commercial papers. San Miguel, issuance of 100 million perpetual securities. Union Bank has approved additional 1.6 billion infusion into Union Digital Bank. Ayan, so maganda pala to. May good news pala to si Union Bank of the Philippines natin. So stocks is yung kahapon maganda yung galawan. STN, Union Bank, Meralco, okay na yan. San Miguel, Globe and Pure Gold, Fuse Lending has partnered with Pure Gold to launch
G gives for business. Ayan. So, crypto, 64K. Ah, ba, nag-64K pala si crypto natin. Tapos yung galawan sa US market is okay siya. Kahapon, ano ba to? Citi says the Fed will deliver another 50 BPS cut in November. Ayan, so September, October na, di ba? So after a month, magka-cut ulit sila. Ayan, so okay na ulit yung ano, yung galaw natin kahapon. Pero ngayon parang may lumalabas na pullback sa ano galawan sa US markets natin. Okay? So patalasas po ulit. So yung ating Patreon channel, yung mga gusto po ng guide sa trading sa market. So open po to. So check nyo lang po. Kita-kita tayo dito sa Patreon. Guide to sa mga kasama natin na traders and investors dito po sa PSE market. Okay? So mabilis lang to review ko. Marami kasing laglagan ng stocks. Okay, so nag-form tayo ng malakas na resistance 7.4. 7.4 na lang ha. 7.433. So sakto siya dito. So nag-resist siya. Hanggang saan kaya pullback natin? Last time nung mag-peak tayo, ang pullback is umabot siya ng 5%. So yan na lang ilalagay ko na support. So wala na yung kahapon, no? 7.2 yata yung nilalagay ko sa kanya. Baba ko na. Baba ko na. So, tignan natin. Or pwede pa rin naman. Sige, depende sa galaw ng market. Pwede rin naman dito sa mag-pause lang siya. Ang pinakamaganda kasi mangyari sa kanya, okay, so mag-pullback pa rin bukas kasi medyo negative na yung candle natin. Wag lang siyang bababa ng MA9. Pero ang pinaka-stronger support natin is 7,000 7,000 no, 7,000 level talaga. Kasi ito yung ano ito yung meron tayong mga peaks dito. Ayan. So meron tayong mga galaw mataas and then nagkaroon siya ng pullback last time. So yan na lang muna yung pinaka-support. Medyo mababa pero pwede nyo namang itaas. Sabi ko nga MA9 pa rin naman yung pinaka-first na defense natin. Kasi may gap dito. Baka magkaroon tayo ng fill the gap dito sa area natin na to. Which is pinakamalapit dito sa MA9. Conservative na ano lang tong 7,000 level pag talagang nagsilabasan na siguro yung mga foreign investors natin. Kasi last time 7,274 yung yung usapan natin dito sa markets naman. Okay? So bullish pa rin naman, overbought pa rin no. So nasa 73 level pa rin yung RSI and malakas pa rin naman yung itsura ng MACD formation naman natin. So medyo ano na naman kayong stocks yung pinasok ng mga foreigners natin, no? So nagre-research ba kayo? So hopefully mag-research tayo. Especially malapit na ulit yung weekends, 2 days na lang weekends na naman. Sino-sino ba talaga yung pinopondoan ng mga foreigners natin? So negative 0.94% pero 921 million net foreign buy. Ayan. So walang summary ng mga big caps. Tignan natin yung galawan. So BPI pala tinamaan dito. So nag-drop siya ng 4%. Ayan, kinain na rin niya yung breakout niya, si BDO din. Green naman, negative 1.44% pero nag-ano siya eh. So nag-gap down kanina umaga. ICT, negative 0.73. Security Bank, minus 2.19%. Pero may mga umakyat pa rin. URC ba? Nag-break? Kala ko nag-breakout na dito sa MA100. Ali, yan, lumalaban pa rin. 0.26, Metrobank 0.25, nagkakaroon siya ng flag formation. So puro loss na yung iba, no. Jollibee 1% pullback, SMPH pullback, SMC medyo malalim nga, no. PLDT 1.87 pullback, Bloom 2%. Naku, nangain ng gain si Bloom natin. And Converge, ayan, lumalaban si Converge pero mukhang napupullback na rin, 0.37. May net foreign buy siya na konti and Megaworld, ayun, parang Tory si Megaworld pero overbought na. Ha? So 2.86% si Meg. Okay? So yung mga galawan ng mga big caps. Dito naman tayo sa mga winners ng market. So FLI, meron tayong disclosure kanina. So yan po yung Catalyst. Si Medic yung pangalawa. So nagka-volume siya bigla kanina. Di ba nung nakaraan pumitik din to pero namatay siya bigla nabuhay ulit yung yung volume niya. Pero sa mining talaga malakas. PXP 7.74, EX. So mining yan 5.35%, si APX 5%, 'di ba? So may mga volume din siya. Si Oldie ba nabuhay si Oldie ah? Ako, hindi ko nakita to sa closing ha. Mukhang maganda yung setup ni Oldie natin. 4%. Sino pa? Okay, Meg, 2%.
IDC, taas na yung IDC, no? Hindi siya bumababa. So si MA A saka MA B, ayan, so 2.63%. BHI, oh, buhay pa rin, no? Tindi ni BHI, oh, diretso yung galaw natin sa kanya. So dito naman sa losers, sino ba may volume? Vitarich, ayan, pullback na break na yung support, oh. Takbo na kay Vitarich. So tingnan natin kung makabawi yung bukas. 6.58% BPI, so 4%. ATN, mukhang malalim pa to si ATN natin. 3.49%, Bank of Commerce, pullback na rin siya. Tapos si STN, 3.26%, Aboitiz 3%. Sayang yung mga breakout natin dyan. Kinain yung mga winners natin. Okay, so all HCO, nag-pullback na rin siya. Okay, so parang may flag formation si all HC natin. Okay, so yun po yung mga winners and losers dito sa market. Okay, optimistic pa rin, optimistic pa rin yung galaw natin. Tapos tingin tayo dito sa global markets. Refresh ko lang. Para mapula yung yung galawan ngayon dito sa US market. Ayan. So Nasdaq futures negative 0.18, si Dow futures positive 0.04, pero si S&P negative 0.03. So mukhang may konting pullback siguro dito sa sa US market natin mamayang gabi. Pero European markets, holiday yata, no? Hindi ko alam kung holiday dito eh. Puro ang laki ng o meron sila kasi ito hindi gumalaw. Oh. Gumagalaw siya. Oh. Malakas dito sa bandang Europe. So kahapon okay din yung yung galawan dito sa US market. So Europe okay. And Asia is ayan, pullback day talaga sa Asia. So kahit saan pala, India lang yata yung nagberde at saka si Hong Kong. The rest, may mga 1% din, no? So meron din. Okay, sobrang hina dito sa sa Asian markets natin. Next, crypto. Pababa yung mga itsura ng chart pero malakas pa rin naman yan. 63.5K pa rin naman si Bitcoin, 2.6K si Ethereum, and 594 si BNB po natin. So the rest, makapapunta nga sa sa pullback yung galawan ng mga cryptos natin. Okay? Mix. Medyo may pagka-mix yung crypto. Pero hindi na siya masyado gumalaw. 64K pala to, no? So very good para kay Bitcoin. Okay, so balik tayo dito. Pag-usapan natin yung ating trending stocks. So, unahin natin si paborito ng lahat, Security Bank. Makakasakay na ba kami sa iyo? Ayan, so malakas pa rin, no? Lakas pa rin niya, oh. Nag-drop siya kanina pero bumawi siya. 86% yung RSI. Overbought pa rin. So, antay-antay na lang ako kay Security Bank. Kailan kayo papasakay to? Hopefully, bounce siya. Okay. Yung candle kasi natin medyo hanging man. So baka mag-retest tayo dito sa 92.76. So ilagay ko na lang dito muna pero ang pinaka-support niya sa ngayon talaga is dito sa MA9, dito sa 86.8. So nauntog siya, ba siya nauntog? Ayan, dito. So bumabalik siya dito sa range. Ito yung range natin, oh. May range tayo ng trading dito. Ayan. So dito, hanggang dito siya. From 86 to 100, sabi ng iba. 86 to 99. Ayan. So 99 yung pinaka-peak niya dito. Ayan. So parabolic pa rin naman lahat ng indicators. Mataas pa rin. Okay. So check na lang. Ang ganda mag-PP niya, no? Laki ng laki ng ginalaw niya, 46%, di ba? So anyway, kung malakas talaga siya, hindi na siya abot ulit dito sa MA9 kasi ang pwede niya i-retest na una is ito. Itong pinaka-weak natin dito. 90, 91.6. Ayan. Kung mag-survive tayo dyan, flag formation tayo and then another rally, baka siguro tuloy ang mag-pullback. Kasi mataas na yung ginalaw ni Security Bank natin. So 2.19% yung loss for today pero net foreign buy pa rin. 71.76 million net foreign buy pa rin siya. May volume pa rin naman. Oh. So buhay pa rin po yung volume nito si Security Bank natin. Okay? So, remains to be seen kung kaya niya yung 91.64. Next, San Miguel Corporation. Okay, nag-okay pa rin. Ayan, bad news muna. Bago yung good news ni FLI. So, nag-drop ulit siya another 1%. So, maraming tataka kay San Miguel Corporation. Bakit nag-uhukay siya? So, sinabi naman natin ng mga last na reviews. Drop na siya ng 10%. Simula magkaroon siya ng breakdown. So, naghanap siya ng support. Hanap tayo ng support.
dito sa bandang kaliwa. Okay, hopefully hindi ka na umabot dito sa mababa. Okay, may na-break siya dito na konti. Oh. So, i-blue ko to kasi ito yung na-break natin na isa. And then, yung red line is dito. Yung pinaka-support ni San Miguel Corporation, 80 pesos. Ayan. So, yan po yung pinaka-support na nakikita natin para sa kanya. So, actually, hindi mo ganun kalaya yan. So, mga 5% lang naman. Pero yun nga, baka magkaroon din siya ng technical bounce. Mali mo, bukas, Doji. Kasi medyo sagad na rin. RSI 18. Tapos big caps nga to si ano si San Miguel Corporation natin. Wag naman sanang gayahin si GGS natin. So yun yung pinakamalapit na nakita natin na support talaga 80 pesos. Pero magbabago yan. Sabi ko nga kasi meron tayong oversold condition na. So hindi ko pa nakita na lumalim siya ng sobra sa RSI 18 sa tinagal-tagal. Ito, pandemic to eh. Bago mag-pandemic is 20 siya. So ito yung pinakamababang RSI since pandemic si San Miguel Corporation. So wala kasing foreigners, 17 million. Net foreign sale, 1% loss, 40 days trading. Yung catalyst, pagkakatanggal sa FTSE rebalancing. Okay? Next. So, unahin natin si FLI. Last sa listahan ko pero ito yung top winner natin eh. So, okay, meron siya disclosure dito. Ito yung nabuksan ko kanina. Ang sabi niya, approval to reacquire shares and appropriate of return earnings. So, please be informed that Philinvest approved the proposed tender offer na pala. Approve the proposed. So may mawawala na naman tayong stock sa PSC. The proposed voluntary tender offer to purchase or acquire to up to 1,866 common shares with a par value of 1 peso. Anong price kaya to? Shares owned by an exchange ratio of 0.32 field rate shares for over 1 FLI share tendered. Okay. So approximately 7% of the standing and listed shares in exchange of Philinvest REIT. Okay. So pero si REIT hindi niya tatanggalin. So the board of directors also approved the appropriation of such amount return earnings. So date of the voluntary tender offer submit is kailan ba to? Ayan, di ko to nabuksan eh. Ayan. Buksan natin. Habang binabasa natin. Ngayon ko lang din ina-analyze tong disclosure ni FLI. Wala siya, yun din naman. Okay, so tignan na lang natin. Wala pang date dito eh. So tender offer na pala si FLI natin. Magkano ba price niya? Balik tayo sa chart, 0.83. Ang sabi niya, meron siyang par value na 1 peso, pero hindi yun yung niya, yung final price niya. Wala siyang sinabing price, no? Okay, sige, abangan natin bukas kung ano yung price niya. So another tender, usapang tender offer. Last time CHP, hindi naman natuloy yung tender offer natin sa kanya. So 22%. So nagsimula lumabas yung news natin, pinasok na siya ng around 225. Kaya nga nagulat din ako biglang sobrang taas ni FLI natin. Ayan, no? Okay. So swerte ng mga long-term investors. Dito kung mataas yung syempre kung mataas yung bili niya sa tender offer, magkano ba? Piso. Pwede siguro Napaka Okay, so parang to eh. Tiba-tiba si FLI, no? Masasabi ko lang sa kanya, tiba-tiba to si FLI pag piso lang, kahit piso lang yung bili niya sa tender offer shares niya. Kasi last time ang fair value nito nandito sa 1.6. Ayan. So, tsaka ang generous pala niya sa mga dividends last time, oh. Ang dami niyang binibigay pala na dividends. Ayan, nawalan tayo ng dividend stocks. Okay, so anyway, hindi ko nalalagyan to ng okay, pwede mo lagyan ng mga support pero no, wala siyang walang gamit yan kasi ang antay natin yung pinaka-final price ng tender offer. Oo, kung hindi ako marunong mag-read between the lines, abangan na lang natin kasi hindi naman natin alam eh, wala pa naman talaga siya sinabi kung anong price. Okay, so wait nyo lang po. Tender offer, hopefully mas mataas pa sa 1 peso.
para hindi man lugi-lugi yung mga very long-term investors kay FLI kasi 1.6 pala yung pinaka-average niya nung medyo maganda pa yung galawan ng market natin. Okay po, so wala tayong chart. Abangan na lang natin kung ano yung next na disclosures po nitong si Phil Invest. Okay. So, siya kasi yung nag-top biglang nag-top trending si FLI natin. Next, yung isang winner natin si Medic. So, nagulat din ako biglang nagkaroon ng volume nung umaga-umaga pa lang si Medic natin. Siguro naghahanap na yung mga traders. Actually, iniisip ko magkaroon ng konting shift dito sa mga small caps kasi medyo pagod na yung mga banks, di ba? Hindi naman masyado umakyat yung ibang big caps, banks lang talaga yung tinira ng market natin. So, naghahanap tayo ngayon ng mga small caps na stocks. Ayan. Tignan natin kung abot pa, kung tataas pa si Medic natin. Hopefully umakit pa. Kasi may volume naman siya dito May pumasok na volume na 5 million sa kanya for today. So nag-up nga po siya 10.45%. Pero wala siya masyadong foreigners. So tay-tay lang yung nagtitrade dito kay Medic. So yung pinaka-next na resistance is dito sa 0.4 peso. Ayan. So maganda yan. Nag-bottom na siya. So ang tanong, gagaya niya ba ulit to? So nagkaroon kasi siya ng double bottom dito last time. And meron siyang fake out na breakout. Pero ano bang nangyari sa Since IPO, no? Ito yata yung 80% yun nawala Since mag-IPO tayo sa kanya Ayun, no? 80% yun nawala sa value niya. So anyway, tingin ko pinipitik lang si Medic. Unless, saglit, tignan natin yung funda. Kasi walang volume from the past few days Ayan, so tingnan natin siya. Meron na siya 136 million na second quarter. First quarter is 20 million. Okay, kumikita na rin pala siya. Okay, meron na. Kumikita na si Medic natin. Hopefully, umakit pa. Tignan natin kung abot dyan. Pinaka-support natin, isa tayo dito sa bandang kaliwa. Meron ba? Wala, no? Wala tayong support. Ito na lang. So, nasa 0.35. Ayan, tama-tama yan. 0.35 hanggang 0.4. So, tignan natin, halos mag-overbought na rin yung yung RSI niya. O nag-overbought na siguro, no? Sakto, 70 siguro yung RSI na yan. Ayan. So, na-timingan mo ba to? May volume. Nawala yung volume, pero hindi naman masyadong bumagsak. And then, pumitik yung price action. Isang naalala ko na stocks na ganito Si Oldie. Ganyan na ganyan yung galaw niya. So anyway, congrats po kung meron kang Medic. So malakas yung SIPA, 10.45%. Yan. Next, ABA. Ito, pumitik kahapon Pero pullback muna yan. Sumabay na rin siya sa profit taking na market. Pero okay na siguro to si ABA, no? Tingin mo. Tingin ko okay na Yun lang, okay, meron siya net foreign by 300K. So nag-loss tayo, 2.47%. Kasi kahapon, mabot siya ng 8%, di ba? Tapos umakyat pa siya. So, profit taking muna yung galaw natin. Tapos wala din tayo masyadong, ito sa 9,000 percent yung earnings. Pero ang baba naman, bakit 85 million lang yung kita nitong si ABA natin? Kasi last time, mataas to Ayun net income 2.4 billion. Ito yata yung one-time sale niya ng mga asset niya, no? Kaya mataas. Anyway, tingin ko is parang medic din to. So nasagad na siguro sa ilalim, nag-double bottom and pumitik siya kapon. So profit taking muna siguro yung galaw natin. So nagre-resist siya dito, 0.8 na lang ilalagay ko po na resistance niya kasi mukhang hirap siya dito baka mag-consume muna bago pumitik ulit si ABA natin. And wala ulit yung volume niya. 13 million, okay. So, medyo okay naman. O lumabas siguro yung iba. So, 2.47% loss for today. Ayan, ganyan na lang muna, sideways. Yung tingin natin kay ABA. And then, lastly, si Mega World. Ayan, congrats po lumalaban talaga si Meg natin Expectation ko din sa kanya hanggang dito lang sa 2.1. Kasi meron siyang matagal na konso dito, di ba? Ayan nag-conso siya na matagal dito. Since March until, ayan, halos 1 year pala yung consolidation niya. So, pero kinaya niya, no? Breaking out talaga niya. Okay, so, pabalik siya ulit sa bandang taas. Support na natin ngayon yung 2.1. So, itataas ulit natin yan. And yung range is dito, mga 2.3 or 2.4. Yun lang, overbought na.
yung RSI natin. So tingnan natin, malay mo, may pitik pa siya bago magkaroon ng yung talagang pullback na niya. Lumaban siya eh. So baka meron pa, may gusto pa siyang gawin. Kaya lang kasi ang kulang, mas maganda sana kung net foreign buy and net foreign sell tayo na 44 million. Ayan. So anyway, bullish. Bullish naman lahat to. RSI, MACD, bullish na bullish din yung yung galaw natin sa kanya. So tama lang yung support na dito na. Okay. So support is 2.1 pesos or 2.2, no? Ayan, pwede mong itaas. So 2.86% yung galawan ni Meg. Tignan natin for the coming few days kung kaya niyang i-sustain. So dalawang malakas na property si Meg at saka si Ali. Si SMPH wala, medyo kulelat yung yung galaw natin sa kanya. Okay, so yun lang muna yung ating review for today. Mukhang profit taking tayo hanggang Friday. Hopefully hindi kasi malakas pa rin naman yung net foreign buy pero overbought na. Pwede siya lumaban bukas. Pwede siya lumaban, depende sa galaw siguro ng US market and saka siya profit taking ng Friday. Hopefully by Friday, kung meron man, hindi ganun kataas yung ibabagsak ni PSC natin. Kasi nandiyan naman sila. Di ba? Tulungan niyo ako magbilang 15 billion net foreign buy. Okay po. So yun lang muna yung ating review. Please don't forget to subscribe dito sa channel po natin or sa mo join ko sa group. Crypto ko to. Follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.